Yun guys, magpa-vlog na lang ako today. Bali, meron tayong ride ngayon. Tatawagin ko siyang Unleash Hayabusa kasi after 5 months ng pag-aantay kay Hayabusa, yan, sa ating giant na TCR Pro, yan, Advanced Pro, dumating na siya. At ngayon, wala nang ensayo, loop na agad. So babanatan natin ngayon yung Ifugao Loop. Puntahan natin yung Eagle of the Mountain, taas, Banawe Rice Terraces, yan. Tapos pabalik natin, syempre highest point ulit sa pang-apat na pagkakataon ngayong taon. New highest point mga bro, puntahan natin yan. Then di sana ako mag-vlog kasi wala tayong magamit na pang vlog. Kasi ayoko na magdala ng masyadong marami na mga buting-ting. So eto na lang, phone na lang tayo. Nagbago yung isip ko nung nandito na ako sa may Laredel. Sabi ko vlog ko na lang to para mas suabe. Total medyo okay naman yung camera ng phone natin, kaya vlog na natin. So eto, yan. Tayo ng nandito na tayo sa Laredel galing ng Taguig. So tumakbo na tayo ng almost mag 50 kilometers na. Ayan, gamit natin yung 1040 solar, yan, pang malakasan na cycling computer ng Garmin. So ayun, update ko kayo sa susunod na track natin. So papunta tayo na bypass road, ayan, Nueva Ecija tayo para mas mabilis dahil ang rulutahin natin is Pabiskaya. So maglalamot tayo din, Kiangan tayo. Ayan, update na lang. Ako si Manjis Venture. So yan mga Kajimote, nandito na tayo sa bypass road, Laredel bypass road. Ayan, maluwag oh. Sabado ngayon pero maluwag, ayos din kasi maaga pa naman eh. Tawag doon, hanap muna tayo ng mapag-aalmusalin dahil toong goods na tayo. Grabe ang ganda, parang lawa. Sheesh. So naka 60 kilometers na tayo. Ayan, hanap muna tayo ng almusalan at tayo'y mag-breakfast muna. So update ko na lang kayo pagka nakakita na tayo ng pag-almusalan natin. Let's go! Yun, so mga Kajimote, nag-breakfast na tayo. Nandito tayo sa Parisan. Saang lugar na to, sir? Rapia, sa Rapia. Yan, sa Rapia. Saan po? Sa Rapia. San Rafael. Yun, nandito na kasi tayo sa San Rafael. Ito, ayan, si sir, napakalupit ng pares na ito. Promise, pag nasa San Rafael kayo, hanapin nyo siya. Dito lang siya lagi nakapwesto, malapit sa, ayan, Kapihan daw. Ay, ito na. Ayan, lapit daw dyan. Ayan, lagi nandito yan. Solid yung pares. Yung rice niya, kakaiba sa lahat ng mga rice na natitikman natin. Yung sa kanya parang Java rice na suwabe na basta solid. Tapos parang biryani rice, ganun. Yung sa iba kasi inaluhan lang ng toyo. Sa kanya talagang ginastusan, solid na solid. Worth 65 lang yun, parang kumain sa restaurant ha. Mga Kajimote, meron isa shoutout si boss, kilala nyo na siguro to. Ayan, so. Hello, shoutout na Biyahing Bike. Ayan. Yan, shoutout daw kay Biyahing Bike ni Mike. Kuya Mike, shoutout. Kumain ka raw dito dati. Balik ka daw, kumain ka daw ulit. Pagbalik mo daw, pag kumain ka ulit, libre na. Okay sir, libre na pag bumalik. O, di ba? Kumain lang kayo dito, pag vlogger kayo, pagbalik nyo, libre na. Yun. Ano pangalan ulit, sir? Henar. Henar? Henar. Henar. Yan, shoutout kay Sir Henar. Sobrang solid ng pares niya, promise. Lalong-lalo yung rice. Yan, so yun. Papunta na tayong Nueva Ecija. Diretso na tayo Biskaya para di na tayo abutan na masyado ng dilim. Para stop over tayo sa may Santa Fe.
mga Kajimote, nandito na tayo sa sentro ng Gapan. Ayan, makikita nyo dito yung Gapan statue sa gitna. Yung triangle. Ayan. Nakarating ka na sa Gapan City dito. Pag kumanan ka dito sa side na to, yan. Kumanan ka dito. Papunta ng Minalungaw yan. National Park. Yan, yung may kuweba sa pagitan ng mga ilog. Ay, ilog, oo. Ilog yun na parang batis style na nanggagaling sa Sierra Madre. Sobrang ganda ng kulay ng tubig dun. Napakalinaw. Tapos kitang-kita mo yung mga bato sa ilalim. So ito, diretso na tayo. Hindi na tayo papasok ng Cabanatuan City. Magbabypass tayo para hindi na tayo masyadong umaba ang ruta natin. So update ko na lang kayo mamaya pag nakadaan na tayo sa arko ng Cabanatuan City. Yan, so mga Kajimote, nakapasok na tayo ng Cabanatuan City. Kakalampas lang natin sa arko. Ayun o, nakikita nyo sa likuran ko. Ayan, tricycle. As yun, yung kulay green. Ayan, arko yun ng Cabanatuan City. Ngayon, ano tayo dito? Kakaliwa tayo dito, papuntang bypass. Kasi hindi na natin papasukin yung mismo city. Tiliwas na tayo para hindi na humaba yung ruta natin. Dahil sayang na yung ruta pag pumasok pa ng city. Wala man tayong gagawin dun eh. Baka talabera na lang tayo. So yun, update ko na lang kayo mamaya. Yun, so what's up mga Kajimote? Finally, nandito na tayo sa loob ng San Jose City. Bali, medyo palabas na tayo. Pa-away na ako ng papunta ng Santa Fe, yung kaunan. Pero nandito pa ako sa loob ng city. Nakikita nyo, ito yung Alpha Mart. Napakalaking Alpha Mart yan dito sa San Jose City. Ngayon, time check for 21 na. So, ilang oras na lang magdidilim na, kaya napag-isip-isip ko na maghanap na muna ng transient lampas dito sa city. Pero feeling ko meron banda dun sa papunta ng Santa Fe habang paahon. Alam ko may mga kabahayan naman dun, pwede makapagtanong siguro may transient. At least bukas konti na lang yung babanatan ko. Ride out ako ng mga 4 AM to 5 AM. Tapos para makuha ko pa rin yung kulang ko na almost 55 kilometers pa Aritaw. So ayun, update ko na lang kayo mamaya pag nakapaghanap na tayo ng transient. At sasabihin ko sa inyo kung magkano yun. Let's go! Yun, so what's up mga Kajimote? Nandito tayo ngayon sa RBG Farm. So nandito tayo ngayon sa RBG Farm. Siguro mga simula dito hanggang Santa Fe mga 30 to 35 kilometers na lang. Yun, dito tayo nakahanap ng ating tutulugan. At papasilip ko sa inyo mga Kajimote, sa lahat ng mga adventurous dyan na mahilig mag-adventure, hilig yung mga nature, grabe, solid to, napakaganda rito. At bilang yun, napakamura pa, sa halagang 500 pesos. Ayan, makikita nyo yung paligid ko. Ayan, si Hayabusa. Ayan, siya ang kasama natin matutulog. So, ayan, mga Kajimote, ayan. Kubo siya mga Kajimote. Ang ganda. Ayan, no? Kita nyo ba yan, mga Kajimote? Tapos dito sa bandang ulunan ko, ayan, merong bintana. Tapos sa gilid niya merong parang batis kasi parang may umaagos eh. So, ayun. Meron ako ditong kasama sa kabilang kubo sila. Dalawa din. Meron pa daw doon banda. Pero hindi ko na tinanong. Tapos, ang malupit dito, meron silang kubo na exclusive for bikers. Kaso mag-isa lang kasi ako. Solo ride. Kaya dito na ako tumuloy. Yun, kayang magpatulog ng 20 katao. Tapos 200 per bed lang siya. Per head. Yan. So ayan, ang dami pang saksakan mga Kajimote. Yan. So ipasil ko sa inyo sa labas. Yun, so good morning mga Kajimote. Nandito pa rin tayo ngayon sa
RBG Farm. So nagpaabot na ako ng medyo maliwanag na para makita natin yung buong setup nung mga homestay or transient dito. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung transient ng malinaw para mas the best, kasi kagabi hindi na ako nakapag-video gawa ng madilim na rin, kaya mas solid pagka morning natin mapapakita sa inyo. So ito, pakita ko sa inyo. So ayan, nakikita nyo meron dyang napaka solid na tulay. Tapos ayan yung mga kubo. So ito, ayan yung kubo ko, number 4 na yun. Nakikita nyo sa loob si Hayabusa. Ayan siya. Ayan mga kadyo, mga titignan nyo. Umafag pa rito. Ayan o, kasi parang bundok to eh. Nasa bundok ko na rin. Then sinetapan nila. Ito yung pang cyclist. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Kubo number 9. Sobrang laki niyan. Hanggang kaya niya mag-accommodate ng 20 na cyclist, 200 per head, napakamura. Tapos eto pa, ayan mga kubo. So ayan, dun pa, ayan, nandun daw yung bahay ng may-ari. So ito, ayan, sa isang kubo pwedeng makatulog. Ito yung restroom nila. Ayan, pwede, may tambayan din dito. Ayan, tapos eto pa, ayan, tambayan din yan. Ayan, yung mga kubo nila dito mga kajimote, yan, ganyan, ganyan sa akin. Ayan. Pwede siya makapag-accommodate ng 2 to 3 person. Kahit 4 nga pwede. Kasi malaki yung nasa loob niya. Solid. So ito, pasilip ko sa inyo sa loob yung sa akin. Yung kubo ko. So ayan. Ayan, pagpasok mo, ayan, merong fan. Okay na yung fan. Ayan, sa Hayabusa. So ito, dito ako nahiga. Tapos meron pang another bedsheet para dito ilatag. So dyan, kaya pang kasyang dyan, dito, kaya pang kasya pang 3. So ayan, ayun pa yung mga ibang punda nila. So ito, sa likuran ko, ayan, kasi fancy, may batis dyan, tumutunog-tunog pa. Ayan o, ganda, sarap sa tayo niya, napaka cinematic, napaka nature nung feeling dito pag nandito ka nag-stay. So ayan, ayun yung gamit natin, nagpack na tayo. Then ito, beng-beng and saging, yan ang ating almusal. So ito, naka-ready na si Hayabusa at magpa-pack up na kami, then bounce na. So ayan, yung bridge, natin dyan dito yung bati. So picture na lang, then yun, let's go na, ride out na kami. So yun, update ko na lang kayo mga kajimote pagka nakaalis na tayo, dahil road to Santa Fe na tayo. Bali siguro mga 30 to 35 kilometers, nandun na tayo sa taas ng Santa Fe. Then dire-diretso na tayo. Target natin ngayon is Ifugao hanggang umabot sana tayo ng, kung hindi Kiangan, abot tayo ng Banawe na. So let's go. Yan, so mga kajimote, umaahon na tayo papunta sa Santa Fe. Ayan. Walang makakukunti lang sasakyan. Ganda po padjak. Tapos medyo hindi pa mainit. Yung klima ang ganda, yung hangin ang lamig. Presko, may mga foggy pa. Ayan. Mga pangilang-ilang truck lang naman yung dumadaan. Ayan, mga ganyan. Ayan pa, mga puro truck. Kaya pag dadaan kayo dito, kailangan doble ingat lang. Kasi yan, natutuli ng mga truck dito. Kaya lagi sa gilid lang para safe. Ayan, kain na natin na Santa Fe. Then picture. Baka doon na ako mag-breakfast saka mag-coffee. So date ko na lang kayo. So yun mga kajimote, 1.74 kilometers na lang. Nasa na tayo, tuktok na tayo na Santa Fe. Ayan, ito pag nakita nyo tong truck shed na to, ayan, ibig sabihin lang noon mga kajimote, malapit na kayo dun sa high speed ng Santa Fe sa may Dalton Pass. Ayan. So ito, binabakbak na natin. Konting kembot na lang to. Ayan na.
makakarating na rin tayo sa Toktok. At doon magko-coffee tayo. So let's go! Finally mga Kajimote, nandito na tayo sa Nueva Vizcaya. Pasok na tayo. 93 kilometers. Malapit na. Yan ay Arco. Parating din. Finally, nakapasok na tayo. Nueva Vizcaya na. Sheesh, yun na. So, yun. Dito na tayo sa Dalton Pass. Ito tawagin Balete Pass. Yan. Meron tayong mga checkpoint doon. Ayan, nandito yung mga tindahan. So, yun, magko-coffee tayo doon. Yan, magko-coffee tayo. Diyan kami nag-coffee dati nung nag-ano kami, North Loop. So, magko-coffee ulit ako doon. Titignan ko nandun ba yung sticker ko. Tapos dito, ayan, nagdikit din ako ng sticker ko dyan. Nandiyan pa siya until now. Tapos, doon tayo mag-coffee tayo doon. So, let's go! So, ito siya mga Kajimote. Ito na. Ito pa rin ang aking sticker until now. So, dito relax ka muna dyan. Paring Hayabusa. Magkakapilan tayo. Ito na. Yan, so mga Kajimote, nandito na tayo sa may mahabang bridge papunta ng Solano. Ayan, ganda ng view rito. Ayan, gilid ko. Ayan, kita nyo ba? Mahaba ng tulay na to mga Kajimote. Ayan, sobrang solid dumaan dito. Ang lakas ng hangin. Woo! At so ayun na nga mga Kajimote, at inabutan na tayo ng malakas na ulan dito sa kahabaan ng Vizcaya papunta ng Solano. Ngayon medyo pogi, presko yung yung paligid. Mas suabe to, umulan. At sarap sa pakiramdam. So ayan na, malapit na tayo ng Bayumbong town proper. Naparaan na tayo sa Arco kanina. So ayan, banat na ng banat. Makakarating din tayo ng Ifugao. Konting kembot na lang. Sheesh! Nadaanan ko na naman tong Solano mga Kajimote, oh. Hindi ko makakalimutan to dahil itong kanal na to yung napakataas eh. Taas ng tubig sa kanal eh, ano. Grabe, kala mo river eh, yung kanal nila eh. Ayan, oh. Kala mo may gilid sa may ilog sa gilid ng mga karsada. Ayan, oh. Grabe, sobrang lalim yan. Ang taas, ang dapit na sa kalsada. Meron pa nga ako nakita, inaabot na yung bridge papunta sa bahay nila eh. Grabe dito sa Solano eh. Ayan, oh, grabe, nakakatakot, oh. Mahulog ka dyan. Ako, ewan ko lang kung mahanap ka pa. Nakikita nyo ba yung mga bundok na yan nasa gilid natin mga Kajimote? Ayan ang kabundukan ng Ifugao. Ayan na yung ahuhunin natin. So excited na umahon. Mababang patag din tong pinanatan natin bago tayo makarating sa mga kabundukan. So malapit-lapit na tayo makapasok. Konting kembot na lang, around 30 kilometers. Pasok na tayo ng Ifugao, paanan. So let's go. Medyo makulimlim dito kasi umulan. Tanggal na ako ng kapote kasi mainit.
Yun, so mga kajimote, nandito na tayo sa palikuan. Turo ko lang sa inyo. Ayan. So pag itong way na to ang tinahak nyo, ayan, yan yung mga papasok na papuntang Ifugao. Ito. Tapos pag ito, dinire-direction nyo naman to. Yan yung way papunta ng Isabela. Ayan. Yan yung way. Sa mga magno-north loop, ayan yung dinadaanan nila. So tayo, kasi papasok tayo ng Ifugao. So dito tayo dadaan. Ayan. Ayan, dito tayo dadaan. Ayan na yung way papunta ng Ifugao. Ngayon, huwag nyo kakalimutan yan. Marami naman kayo, may makikita kayong gasolinahan dito. Cargill yung pangalan. Baka pag tumagal-tagal, mawala. Pero meron dito, makikita nyo may mga toda ng tricycle. Tapos may mga bilihan din ng pagkain. Tsaka dito rin nag-aantay yung mga sasakay pumuntang Maynila. So, ayan na. Kakaliwa na tayo dito para dumiretso tayo sa Ifugao. So, update ko na lang kayo mamaya kung ano yung unang bayan. Pero alam ko, Lamut ang una natin bayan na matatahak dito papunta sa Ifugao. So let's go. Yan, so mga kajimote, nakapasok na tayo ng Lamut, Ifugao. So ito ang unang bayan ng Ifugao. Bali, paglampas nyo ng napakahabang tulay, sakto lang naman, makikita nyo na yung arko ng Lamut, ng Ifugao Province. Nasa bandang kaliwa siya. Di na ako nag-video dun kasi may police station na nakatayo doon. Siyempre, for safety din nila. Kaya, nagpicture na lang ako. Pero nagpaalam ako. Pwede naman magpicture doon. Basta magpaalam ka lang. Kasi, ayun yung arko na yun, nakakonekta yun doon sa lumang tulay. So, yung lumang, binago na kasi nila yung tulay. Bago na siya. Kaya, yung luma, nandun pa rin yung arko, di na inalis. Pero meron kayong makikita doon na welcome to Lamut. Doon sa bandang gawin niya, doon sa checkpoint. So yun, papunta na tayo ng Lagawi. Lagawi na ang next target, mga 26 kilometers. Lagawi na. Time check, alas 5 na rin siguro. Baka doon na rin tayo maghanap ng tutulugan natin. So update na lang. So mga kajimote, nandito na tayo sa Lagawi. Eto, hindi ko muna binaba kasi gusto kong pakita sa inyo to. Yan, sobrang dilim kasi, walang kailaw-ilaw dito sa Lagawi. Inabutan na tayo ng dilim habang maahon tayo, tapos palusong papunta ng bayan ng Lagawi. Pero nandito na tayo. Eto yung makikita nyo to. Siguro papakita ko sa inyo to pagka balik ko na lang sa pag naikot ko na yung Ifugao, pagpapunta na tayo ng Tinok. Kasi sakop din yun ng Ifugao. Kailangan nating makuha yon sa Ifugao loop natin, yung highest point yun. So eto, mapapakita ko sa inyo to sa pagbalik ko. So yun mga kajimote, date ko na lang kayo. Bali, papunta na ako sa bayan ng Lagawi. Hanap na tayo na matutulugan natin dun para bukas. Umpisa na natin. So yun. Yan, so what's up mga kajimote, nandito na tayo ngayon sa Lagawi, Ifugao. So ayun, nandito tayo, nag-check-in tayo sa Pedralta Hotel. Ayan, Pedralta Hotel. Ang worth ng check-in dito is 600 pesos lang mga kajimote. Tapos ang malupit doon, napakalaki na ito. Bali bukas, ipasilip ko sa inyo pagkagising natin. Huwag muna ngayon kasi kakain pa tayo. Then kailangan na rin natin mag-rest para meron pa tayong lakas para bukas. Dahil bukas, ito na ang simula ng kabuntukan talaga. Bali, actually, umahon din tayo kanina, papunta dito sa Lagawi, pero around 26 kilometers lang yun. Bali, sabihin na natin mga 21 kilometers dahil mayroon tayong nilusong na mga around 5 kilometers yan. Papunta na dito sa mismong town proper ng Lagawi. Hanggang dun lang pala sa tulay, sa boundary, dun sa circle, papunta ng Lagawi, tapos papunta ng Kiangan, papunta ng Itinok. Yan. Tapos, paahon yan. Pagdating mo ng Lagawi, ahon yan, papunta dito sa may poblasyon nila. Ngayon, medyo nilampasan natin poblasyon. Dito nakahanap tayo ng medyo mura-mura, worth 600 pesos lang.
dito nga sa Pedralta Hotel. Ayan, ilalagay ko na lang ang link nila sa aking YouTube channel, tapos sa comment section ng aking page, para kung sakali mo magawi kayo dito, makahanap kayo ng mura. Hindi ko naman kailangan ng air conditioning, okay na, sapat na sa akin ng fan, kaya ito 600 pesos, pero solid. Bukas pasilip ko sa inyo. So kakain muna ako, pakita ko sa inyo yung pagkain ko. Yun, so ito na ang ating food ngayon. Ayan, meron tayo ditong Yakult, meron tayo dito pineapple, tapos tubig, syempre hindi mawawala yan. Tapos ang ulam natin is dinuguan. Yan, solid yung dinuguan nila. Pero sa lahat ng gusto ko, ito. Ayan, yung rice na yan, yung red rice na yan, or black rice na yan, yan ang gustong gusto kong kainin dito sa bundok na to. Promise. Sa buong Mountain Province, yan, ganyan ang sinaserve nilang pagkain. Dito sa Ifugao pala, ganun din, parehas lang din. Kahit sa Benguet, sa may papunta ng Atok, yan, ganyang rice na rin yung sinaserve nila doon. Ganyan, hindi ko akalain na dito sa Lagawi, Ifugao, meron silang rice na ito. Expected ko puti. So, ito, ayan, yung rice na yan ang binigay sa atin. Ang sinaserve nila, sobrang sulit. Bali, itong order ko, 120 pesos siya. Bali, sabihin na natin 130 kasi meron pa tayong lagayan na hiningi kasi wala naman tayong pinggan na dala. So, ito, yan, promise, pag dumayo kayo ng kabundukan, itong kainin nyo lagi. Yan, napaka-healthy niyang kanin na yan. Sobrang solid yan. Ang mahal dito, ang mahal sa Manila nito, promise. Around siguro ang kilo is 70 kilos or 70 pesos or 80 kilos. Yan, ang isang kilo yan. Grabe. So, ayun. Chichibog muna tayo mga kajimote. Kakain muna tayo para makapag-rest na rin tayo para handa tayo bukas. Dahil bukas nang simula ng ahunan, ating Ifugao Loop. Ang invento ko, ang Ifugao Loop. Tatawagin ko siyang Thor Hammer Loop. Sheesh! Yun, so good day mga kajimote. Time check, 6:17 na ng umaga. So, ito, nakapagayak na tayo. Ayan, nag-ayos na tayo ng mga gamit natin. Ayan. So, ayun, tutupiin ko na lang yung mga pinagamitan ko. Then, ride out na tayo. Bali, ang target nating lugar ngayon is sa Banawe, paakyat, papunta sa Barlig, then Natonin, tapos kung kakayanin, sana umabot tayo ng Paracelis. Ayan, yun yung target natin. Mababa na, maahon at mababa natin yung kapundukan na yun. So, check natin yung ruta dun kasi hindi natin alam kasi bago lang yun sa ruta ko at ngayon ko lang din dadaanan. Hindi ko pa kabisado kung ano yung madadatnan nating kapsada dun. Kaya hopefully sana sementado para di iwas tayo sa mga maputik. Yan. Lalo na sa dulas, ganyan, mga ganyan. So, ayun, ingat-ingat na sa atin. So, ayun, pasilips ko lang sa inyo yung kwarto na ibinigay sa akin dito sa tinulugan natin. So, ito, check nyo. Yun, so mga kajimote, ito, ganito kalaki. Yan, ganito kalaki yung tinulugan ko dito. Yan, nag-iisang kwarto. So, ayan, yung hinigaan ko. Then, ito, napakalawak. At ang malupit doon, meron napakagandang view to sa likod. Pakita ko sa inyo yung view niya sa likod na. Ito, papungad na view. So, buksan natin ito. Ayan. Siyempre, ayan. Ayan yung makikita niyong view dito. Ayan. Sobrang solid. Yun o. Paganda nung dun o. Tanawin na yun o. Yeah. So yun, padiretso na tayo ng Banawe ngayon. Ayan. Magsiselfie muna tayo dyan sa likod sa may background. Yan. Napakamalupit. Tapos, meron pa isang malupit. Yung sa harapan niya. So, yan. Pumapakita ko sa inyo. So, ito. Ayan. Pedralta
hotel. So ayan, yan na ang way. Yan karsada na yan ang papuntang Banawe. So medyo makulimlim, maaga pa naman, hopefully hindi uulan kasi medyo okay naman yung langit doon. So let's go, magbiyak na tayo. So yun mga Kajimote, maahon na tayo papuntang Banawe. At ayon sa data ng Garmin, 10 kilometers na ahon na dire-diretso itong inakit natin ngayon. So eto, maahon tayo ngayon at meron tayong mga sasalubong na magtutropa. May hinahabol pala sila, yung amo nila siguro. So ayan, tuloy-tuloy lang ang pag-ahon natin, siguro hanggang makarating ng Banawe. So yan, update na lang. Ahon muna tayo. So yun mga Kajimote, mga naka 5 kilometers na tayo simula dun sa ahon kanina papuntang Banawe. Bali simula dun sa pinag-estayan nating hotel, dire-diretso ang ahon dito hanggang makarating na daw yun ng Banawe. Sabi sa akin ni nanay, yung tindera dito sa inistapang ko na store. So ayun, nag-coffee muna ako. Ayan, coffee break. Ayan, coffee break muna tayo mga Kajimote din. Tumira tayo ng pangmalakasang jampo. So lucky me, baka naman, di ba? Nakasama ka pa sa vlog ko. Ayun, so nagkape muna tayo para kahit papano meron naman yan dyan natin kasi di pa tayo nagbe-breakfast. Baka pagdating natin sa Banawe, doon na tayo mag-breakfast ng rice kasi after ng Banawe papunta ng Barlig, dire-diretsong ahon pa yun hanggang makarating ng Agila. Hopefully yun, makarating tayo ng mga bandang 1 or 2 PM na dun sa Agila sana. Pero pansin ko kayang-kaya naman yun siguro kasi medyo matatarik na yung ahon din dun. So ayun, so update ko na lang kayo. So yun na nga mga Kajimote, natapos din natin yung almost 11 kilometers na segment ng Climb Pro. Totoo nga, legit si Garmin, galing. Meron talaga siyang panukat ng ahon. Talagang kung anong sukat niya, yun hanggang dun talaga yung ahon. So nandito ako ngayon, medyo may gradient pa rin naman to, 3 gradient, pero hindi na siya yung pataas. Siguro pa paahon na medyo paahon na medyo napatag. Ahon siya pero patag siya. Tumatahol-tahol pa yung mga tropa natin doon. Kaya na medyo lumulusong na siya ng konti. Ayan, so simula dito 10 kilometers Banawe na. So ayan, update ko na lang kayo mamaya pag nakadaanan na natin yung arko ng Banawe. Hopefully medyo hahataw tayo dito kasi sayang din naman yung pagka flats niya. So ayan, update na lang. Yan, so mga Kajimote, nag-stop over muna tayo dito sa view deck na to. Ito, Hingyon view deck. Ayan, kasi hindi makatarungan yung view dito na nakikita ko Grabe sa ganda. Ayan kitang-kita nyo ba? Sa camera siguro hindi masyadong halata, pero pag nakandito kayo ng personal, pag kitang-kita nyo yung parang style ng hagdan-hagdan pala yan doon, tapos yung mga kabahayan doon. Ayun ayan, etong bundok na to, hindi ko sigurado kung yan yung tuktok na ahunin natin ngayon. Kasi pagkatingin ko sa mapa, mga Kajimote, pagtingin ko sa mapa, nakatutok ako dyan sa bundok na yan. Nandyan yung Eagle of the Mountain. Siguro dun sa pinakatuktok na yan. Grabe, kung aahunin natin yan ngayon, napakatarik niyan, promise. So, pero hopefully makarating na tayo dyan until 2 PM or kahit 3 PM. Basta makatawid natin yan ngayong araw na to dahil yung pababa niyan, may mga bayan na doon na pwede naman nating maistiyan siguro. So ayun, mga 4 kilometers ahead, nandito na tayo, pabanawi na tayo. So ayan, grabe, ang ganda. Ang ganda ng view dito, promise, hindi makatarungan. So nandito rin yung mga ibang tropa natin. Ayan, sila ang nagbabantay dito sa view deck na to. Ayan. Hello guys. Hi. Hi guys. Hi guys. Ayan, mga tropa natin yan. Hello.
Sila nagbabantay dito sa view deck na to. Konting peace bomb sa kanila. Napaka-solid na ito, promise. So, ayan. Bababayin na natin to. Medyo palusong siya ng konti, pero ahon pa rin yan. Pero let's go. Ayan pala, oh. Rice Terraces view deck. Meron dito, may bisikleta pa, oh. Yan, solid na bike. So, hi there, brother. Hahabol ka ba? So, tara na. Mababayin na natin yan. Sheesh! So, yun mga kajumote, nakapasok na tayo. Ito na yung Arko ng Banawe. Ayan, nasa likuran ko. Arko ng Banawe. So, ito na parang town proper. Pagpasok dito, parang town proper na rin nila. Then, punta tayo sa sentro. Siguro doon na tayo muna mag-breakfast. Breakfast tayo para dire-diretso na tayo papunta ng Barlig. Para mapuntahan na natin yung Eagle of the Mountain sa Mountain Province. Kasi mahirap na, kailangan may laman yung sikmura natin bago natin banatan yun, dahil hindi natin alam kung ano yung ahon na madadatnan natin doon, dahil ngayon lang natin rurutahin itong ruta na to. So ayun, punta muna ako doon sa sentro, hanap tayo ng mga kainan, then larga na. Update ko na lang kayo mamaya. Yan, so mga kajumote, nandito na tayo sa sentro ng Banawe. Ayan, nandito, nasa likuran ko ngayon yung Ifugao Rice Terraces Monument. Ayan, nandiyan nakasaad lahat ng detalye kung kailan at kung paano nabuo si Ifugao Rice Terraces. Ayan, tapos dito sa kabila ko, nandiyan naman yung tourist nila. Tapos, etong way na to, pakita ko lang. Etong way dito, papunta, pag nire-diretso ko yan, yung papuntang Bontok. Tapos dito naman yung papuntang Mayayaw. Sa pagbalik natin, pag naikot na natin, napuntahan na natin yung Natonin, nalup na natin yun, Paracelis, pabalik natin, dito tayo manggagaling ngayon. Naaunin naman natin yung mga kabundukan na nandyan banda. Yan, pabalik dito sa Banawe. Then, lusong pala to, pataas, hanggang makaakyat. So, hopefully, aahon ulit tayo Banawe hanggang dun sa inaahon natin, pabalik ng Lagawi. So, ayun, larga na tayo dun na siguro kung maghahanap banda sa itaas ng mga kainan para hindi na masayang kasi medyo paon na ata to. So ayun, date ko na lang kayo mamaya pag nakahanap na tayo ng mga kainan. So yan mga kajumote, nandito na tayo sa Rice Terraces view deck. Ayan, makikita nyo dito. Pag pumasok kayo, tago siya eh. Bali, makikita nyo lang parang may tarpaulin. Then makikita nyo tong pagpasok nyo, makikita nyo yung I Love Banawe na yan. Ayan, tapos pakita ko sa inyo yung Rice Terraces. So eto, ito yung nasa mga libro nung bata pa ako, pinag-aaralan sa elementary, at nakasaad din to sa 8 Wonders of the World. Ayan, kasama ang Banawe Rice Terraces sa 8 Wonders of the World. Kaso sa kasamaang palad, siguro sa dami na rin ang nakatira dito, tas iba-ibang lahi na, ayun, hindi na masyadong naalagaan yung Rice Terraces natin. So ayan, makikita nyo, medyo masukal na siya. Ibang-iba na yung itsura niya dun sa makikita natin sa mga libro, sa mga picture, sa mga larawan na dating nakalagay. So ito, medyo marami-rami na rin yung mga puno. Siguro hindi na rin natatabas kasi nga medyo matarik nga at masukal na rin at sobrang lalaki na rin. Pero kung pagtutuunan ng pansin ng government to, etong Rice Terraces, kaya nila ulit pagandahin to, promise. Yun lang naman talaga ang nagpaano sa kanya. Maganda pa rin naman siya sa mata. Yung paano ba sabihin yun, yung nagpasukal ba yung mga puno na nandyan sa paligid, yan lang naman. Pero pag natabas yan, tas nalinisan ng konti, yun, the best, babalik yung dating ganda niya. Ayun, hanggang dun sa taas, ayan, meron pa rin dun, yan yung mga Banawe Rice Terraces. Hagdan pala yan, ayan siya. Tapos meron pa tayong mga tropa rin dito. So ayun, hi guys, musta kayo dyan? Ayan, so ito, mga tropa natin yan, Rapo Peeps. Ayan, so yan yung mga gagabay sa atin dito sa bundok. So ito, magpipicture muna tayo mga kajumote. Ayan, so ayan, papasilip ko sa inyo. So yun, papunta na tayo na going to boundary ng Bontok, paakyat ng Barlig.
So, yan, dire-diretsong ahonan na naman to mga kajimote. Tuloy-tuloy na ahonan na naman to. Tuloy-tuloy yung ulan dito, ambon. Okay lang yung mga gantong klima, masarap. Masarap umahon sa gantong mga pakiramdaman ng klima. So, update ko na lang kayo. Hindi pa rin ako nakakita ng kakainan. Hopefully meron na banda ron. Pero pag may nakita ko doon, i-stop na ako para kumain. Dahil medyo gutom na rin tayo para may energy. Para sa pawon. Dahil tuloy-tuloy na ahon ito na naglalaro sa gradient ng 15 to 8 to 7 gradient. Yun. Doon lang. Nevertheless. So yun. Update na lang. So yun mga kajimote. Nandito ako sa Dad's Place Lodge and Restaurant. Bali banga siguro around 2 kilometers from Banawe Rice Terraces view deck. Ayun, makikita nyo na yung Dad's Place Lodge. So masarap ang pagkain dito dahil hindi lang dahil dun sa food na sinaserve nila, dahil dito pa sa makikita yung view sa likuran. Ayan, matatanaw nyo rito yung Banawe Rice Terraces. Ayan, nandito siya. Kitang kita nyo habang kumakain kayo na nagtalanghap kayo ng masarap na klima ng hangin, malamig na simoy ng hangin. Ayan, habang kumakain kayo, hindi nyo na kailangan ng electric fan dito dahil yung presko ng hangin napaka-solid, hindi ka pagpapawisan. Although medyo makulimlim pero swabe siya. Maganda yung pagkakulimlim niya, hindi yung makulimlim na may matinding pag-ulan-ulan. So ayun, ito makikita nyo, ayan, kitang-kita nyo naman sa likuran ko. Tapos ito, papakita ko sa inyo yung sinerve nila sa akin pagkain, solid. Ayan, ikot ko lang yung camera. So, ayan. Ayan mga kajimote. Ayan, meron tayo ritong brewed coffee. Siyempre, hindi mawawala yan. Sinigang, yan ang in-order ko, sinigang, kasi gusto ko ng sabaw dahil umaambon-ambon dito ngayon. At medyo malamig, kaya medyo kailangan natin pampainit ng katawan. At siyempre, hindi mawawala dyan yung pinaka-solid na brown rice or red rice. Yan. Kung ano man tawag dito sa rice na to. Ito talagang pinakagusto ko sa bundok. Etong rice na sinaserve nila sa akin. Ito yung binabalik-balikan kong kanin. Paulit-ulit kong sinasabi yan. So, ano ba yan? Chichibog muna tayo. At oras na para kumain dahil 11 AM na pala. Mag-11 na. 11:30 na pala. So, di natin napansin yung oras kasi dire-diretso lang tayo umahon. Pero hopefully, sana dumating tayo ng Eagle of the Mountain ng kahit mga alas 3 ng hapon, okay na yun. Sapat na sa akin 2 oras para babain yun. So yun, update na lang mamaya. Guys, packet na tayo dito. Dito mga tropa natin. Ang dami nila oh. Sinasalubong tayo. Dami nila oh. Mga tropa natin dyan. Video kayo ha. Pumalag. Pag-video kayo Brad. Ayan, taon na tayo. Papunta ng Pabontok Way. Pero hindi tayo didiretso yung Bontok syempre dahil aahon tayo ng Eagle of the Mountain. Let's go! So ayun mga kajimote, nag-stop over muna ako dito banda sa may kapihan dito, pero di naman na tayo nagkape dahil kaka-coffee lang natin kasi gusto ko lang ipakita sa inyo yung rurutahin pa natin. So ayan, makikita nyo, ayun, kung makikita nyo dun banda yung paguhit na pag ganun, ayan yung karsada na makikita nyo sa mapa na Hugis Kidlat papuntang Bontok. Yan, papuntang Bontok. Pagka kakanan ka naman, papunta naman ng Paracelis. Ayan, yung dun tayo dadaan, kakanan tayo dun, papunta dun sa Eagles of the Mountain. Ngayon, ayan yung pakidlat, dulo nyan, tapos gaganyan na yan, then kikidlat ulit. Pag ganun yun, no? Parang kidlat siya ang drawing sa mapa, may kita nyan sa map. So ayun, pahinga lang konti dahil dire-diretso yung ahon, walang kumpay. Ang ahon daw dito, sabi ng mga nagsabi sa akin, is dire-diretso daw to hanggang makarating na ng Bontok. So ayun, hopefully dire-diretso yung ahon natin. Kaya eto, medyo pahinga muna konti para kahit papaano bumawi ng lakas dahil naka
sa halos 10 kilometro na rin tayo na ahon ng dire-diretso. So yun, update ko na lang kayo mamaya. Parang may batis dito. Gagi lalim. Mahabol pa tong tropa. Tropa, huwag na kayong sumunod. Baka na nga eh. Huwag ka nang tumawal-tawal dyan. Pero ang ganda ng falls dito. Ayan. Solid yung falls. O diba, nakikinig din naman pala kayo eh. Huwag ka na sunod-sunod pre. Mahaon na ako. O diba? Ay mahabol. Ayan, solid. Sheesh. So yun mga kadyamote, nakikita nyo ba yun yung karsada ron sa ibaba? Ayun o, yung mga paes doon, pababa, ayun, daan na yun. Doon tayo galing. So nandito na tayo ngayon sa itaas. Ayan, medyo magmamadali lang ako kasi yung spot natin, landslide spot to eh. Ayan, kung makikita nyo sa likuran ko, puro mga biyak-biyak na bato. Ayan, landslide spot to eh. So yun, pinakita ko lang kasi dito lang yung spot na nakita ko na makikita yung the best view. Ayan yan, nakikita nyo sa likuran ko. So solid. So yun, alis na tayo. Update nyo lang kayo mamaya. May susunod na bayan tayo madadatingan. MP nakalagay dun sa parang tracking na nakakatayo. Kalimutan ko yung pangalan. Tawag dun 2 kilometers. So yun. Yun, so mga kadyamote, nandito na tayo sa boundary ng Ifugao tsaka Mountain Province. So ito yung palatandaan ng boundary ng Mountain Province tsaka Ifugao. Ayan, si Mama Mary. Ayan siya, napakalaking Mama Mary nandito sa likuran natin. Ayan, kung makikita nyo, ayan siya. Ayan, meron ding poste dito. Hindi ko alam kung anong network nung nandito. So eto, ayan, nakita ko pababa siya. So, ibig sabihin, pababa to hanggang dun sa may isang bayan, papunta ng Barlig. Ayan, paahon sa Barlig. Siguro pababa yan din, paahon na yan pa Barlig. Bali, check natin ang oras, kung ano oras tayo makakarating doon. Then, kung may oras pa tayo, aahunin na natin yung pa Barlig. Tapos, dun, kung saan tayo malapit na abutan ng dilim, doon na rin siguro tayo maghanap ng transient. Grabe, ang lakas ng hangin dito. Sobrang lamig. Ulit. Ayan. So ngayon, ito, pakita ko nung maayos sa inyo si Mama Mary. Ikot ko lang yung camera. So ayan, napakalaki ni Mama Mary. Tapos ito si Hayabusa syempre. Ayan. So yun, update na lang mamaya guys. Yun, napa-stop ako dito saglit kasi may papakita ako sa inyo. Ikita nyo ba yung sharp curve na yan? Ayan o. Grabe. Ang tarik nyan. Promise. Nako. Diyos Mario Joseph. Ayan o. Nakikita nyo ba yan? Diyos mio garapones. Ayan o. Grabe yung ano nyan. Tarik nyan o. So mababay na natin yan. Grabe. Buti lang. Pero okay rin naman. The best din naman. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo. So yun mga kadyamote, tuloy-tuloy yung pagbaba natin papunta sa way papuntang Bontok. Pero hindi tayo didiretso kasi ng Bontok, pabarlig tayo, mag right side tayo, ahon tayo ng pabarlig. Pagpasensyahan nyo na kung hindi tayo makakuha ng mga decent shot kasi wala tayong gamit na mount. Cellphone lang ang gamit natin ngayon sa pagbablog. Wala sana tayong plano mag-vlog pero sayang kasi itong Ifugao loop natin. May mapapakita tayo sa mga gustong mag-loop someday, gustong gawin to. Kung sino mang baliw na susunod sa akin ang gustong gumawa ng ganito, at least kahit paano meron na siyang idea sa mga dito sa lugar na to.
sa gagawin na loop na to. So yun, sayang lang hindi tayo nakakuha ng decent shot. Ang daming matatarik na lusong na swabe sana makuha na ng camera, kaso hindi natin makuha ng gawa ng wala tayong mount ng cellphone. So yun, hopefully dire-diretso na tayo. Medyo nangalay lang yung grips ko kasi tawag doon, grabe, tuloy-tuloy talaga yung ahon. Tapos, lusong pala, sorry. Tapos sobrang tarik. Ang tarik ng mga lusong dito. Hindi ka pwedeng magpatakbo ng 50 na sa lusong kasi may tendency pag umihip yung hangin, sampalin lang yung rim mo, diretso ka sa kangkungan, diretso ka sa sayotehan. Yan, sa bangin. Ewan ko lang kung makahanap ka pa dyan. So yun, dire-diretso ang pagbaba natin. Update ko na lang kayo pag nakababa na tayo dun sa bayan na pupunta natin. Mga almost siguro mga 10 kilometers na lang or 6-7 ganun. Hindi ko nakabisado eh. Basta tuloy-tuloy yung pagbaba. Yun, update ko na lang kayo pag nakarating tayo doon. Nasa mountain province na nga talaga ako. Ayan no, yung mga ganyang kapunuan. Sa mountain province nyo lang makikita yung ganyang klase. May mga bundok na damo-damo na may kakaunting mga puno na parang mga pine tree, tas meron yung mga the best na magandang tsura nila. Tapos eto meron to sa papuntang kay Apo Wangud, parang style hagdan-hagdan pala yan sa gilid ng daan. So ayan, meron to doon, the best din yan. So tara na, baka tumambling pa ako rito. Reno sa harap lang ginagamit ko. So yun, update na lang. So yun mga kajumote, nandito na tayo sa way papunta ng Barlig. So eto, umahon na tayo papunta ng Barlig. Then eto na simula ng pag-ahon ng mga kabayan dito. Di ko alam kung anong town to eh, pero yun, basta ito, papunta tayo ng Barlig. Then simula dito sa kinagbibisikletahan natin 20 kilometers ng Barlig, papunta ng Barlig. So yun, update na lang tayo. Ako na ulit, let's go. Yun, so what's up mga kajumote? Time check. So 7:30 na. Yun, dumating tayo dito sa may Barlig. Bali eto, nakahanap tayo dito ng inn sa may sentro ng Barlig. Halfway Inn and Restaurant yun. Napakamura ng restaurant dito. Napakamura ng bayad ng inn nila dito. 450 pesos lang. Ito, papasili po sa inyo. So ayan, wala siyang fan. Usually sa mountain province wala naman talagang fan dahil super lamig na dito. Binuksan ko lang yung bintana para kahit pa paano presko. Ayan, makikita niyo yung mga kabahayan dyan. Ayan, sobrang dilim na. Numusta na tayo ng gabi. So ayan si Hayabusa. Kung makikita nyo, kumikinaki ng yung niya. Ayan, din siya pinarada. Siya may pinarada sa terrace. Nakikita ko naman, natatanaw ko naman siya. Then meron naman tayong baon na lock, kaya nakalock siya dun sa may pakal. So ayun, mag-shower lang ako para makapagkain na ako kasi hanggang 8 AM lang, hanggang 8 PM lang ata yung restaurant nila sa baba. Baka wala tayong makainan, kaya yun, shower muna tayo. Then update ko na lang kayo mamaya pag nasa restaurant na ako. Grabe yung ruta dito sa papuntang Barlig. Bali, yung dinaanan ko, yung town na pinanggalingan ko sa baba, sa may Tutubing ba yun? Tutubing, paakyat dito sa Barlig, siguro mga 12 kilometers. Dire-diretsong pataas yun. Napakatarik. Then, after nun, papatag ng konti, then lusong na yun, dire-diretso. Ang tarik din ng mga lusong. Sayang nga hindi tayo nakakuha ng shot ng palusong. Then medyo inabutan na tayo ng madilim dun sa may elementary.
hindi na rin ako naglabas ng phone. So, kasi parang paahon pa yun. Yun, tas sayang nga din, hindi rin ako nakapag-video dun sa may lawa. Sayang. Kasi, syempre, gabi na. Mahirap na maglabas ng mga gadget-gadgets kasi syempre hindi naman natin kabisado yung ruta na to. Doon, after nun, lusong na, papunta dito sa Barlig. Napakahabang lusong na naman at napakatatarik. Tapos, doble ingat lang kasi napakaraming landslide papunta rito. Yun, hopefully kung pupunta kayo dito, kailangan ingat lang kasi hindi mo masasabi baka biglang may bumagsak na landslide. Kasi bigla-bigla na lang mapapansin mo may bumabagsak ng mga maliliit na bato, ganun. Kaya kailangan talaga attentive ka sa mga ganun situation. So yun, kakain muna tayo, then maliligo, mag-shower tayo, update ko kayo. So yun mga kajimote, tapos na tayo maligo. Woo! Grabe, yung mga muscle ko, grabe, parang akong nag-ice bath sa sobrang lamig ng tubig dito. Hindi na makawala sa Mountain Province, basta Benguet, Mountain Province, matik yung tubig, parang nag-ice bath. Promise. Buti na lang, sanay tayo sa mga ganyan tubig. Meron silang heat water dito, painitan ng tubig, pero ayoko nun, gusto ko yung natural. Para yung mga muscle natin, para tayo nag-ice bath, yung mga muscle natin, na-refresh. Parang ganun. Para tuloy, ginaganahan pa ako, parang gusto ko na mag-check out, tumawon na ulit ngayon Pero joke lang, gabi na. So, kailangan na natin kumain. Then, mababa tayo dun sa baba. Check natin kung ano yung mga pagkain nila dun. So, update ko kayo hanggang sa baba na tayo. Yan, so mga kajimote, nandito na tayo sa baba ng inn. Kumakain tayo sa restaurant nila. So, ito, pakita ko sa inyo yung pagkain ko. So, ayan. Coffee, tapos sabaw, then ito, yung in-order ko, mga liver. Then, ito yung rice. White yung kanin nila dito. Hindi ko alam kung bakit, pero sana yung red rice, pero okay na yan. Tapos, syempre, bumili ako na ito. Kailangan natin pambawi ng lakas. So, yun. Kakain muna tayo. Then, update ko na lang kayo mamaya. Pagkakit natin sa taas. Yun. So, what's up? Mga kajimote, nandito na tayo sa taas. Nakakit na tayo. Tapos na tayo kumain dun sa baba sa may restaurant nila. So, ito. Silipin lang natin ayan. Nandyan sa likuran natin si Hayabusa. Tapos yung view. Bukas pakita ko sa inyo yung view. Diyan sa may terrace sa likod. Napaka-cinematic ng view. Yung mga kabahayan. Tapos may mga taniman na parang rice terrace isang style. Yun. Makikita nyo. Tapos parang bilang lang sa daliri nyo yung mga kabahayan dun. Tapos natatawa ako kasi kumain ako sa restaurant dun sa baba. Nakatingin sa akin yung mga nagiinuman. Mga sumasyat ng 2x2. Yan. Tinitignan-tignan nila ako. Pero hindi ko alam kung bakit. Pero feeling ko kaya dahil nila ako tinitignan kasi sila. Lahat, halos lahat. As in lahat pala. Naka-jacket. Tapos, yung balot na balot yung katawan. Pero tayo, nakasando lang tayo. So, ayun. Mapaghahalatan ka talaga agad na hindi ka taga rito. Kasi syempre, lahat ng makikita mo kahit sa labas naka-jacket sila. Ikaw, nakaganto ka lang. Syempre, balat kalabaw tayo. Galing tayo sa mainit na lugar. So, ayun. Kaya gusto natin yung malamig. Yung gantong klima, medyo sanay na tayo. Naligo nga ako sa CR nila. Ice bath. Grabe. Sobra. So, ayun. Magpapahinga na tayo kasi bukas matindi-tindi na naman ang baba natin. Purong ahon na naman yan. So, ayun. Update na lang tayo bukas mga kajimote. Bago tayo malis dito, papakita ko sa yung view sa likod. Yun, good day mga kajimote. Good morning. Bali, nandito tayo pa rin sa Barlig, sa may Mountain Province. So, ang ruta natin for today is pababuta na tayo ng Natonin. Tapos, papunta tayo ng Paracelis din, pa Aguinaldo. Yun ang target nating ruta ngayon sa day number 4 natin. So, eto, nagko-coffee muna ako dito sa baba ng inn. Ayan, may restaurant kasi dito. Ayan, tamang coffee break muna tayo. Kasi syempre, pag morning, maganda tayo magkape. Tapos, meron ka pang makikita ang gandang view.
Ayan. Diba? Sobrang solid. Ang daming halaman sa paligid. May orchids pa dyan. O, tapos nakakalangkap pa ng sariwang hangin. Tapos yung sikat ng araw, nandun nakatapat sa bundok. Ayan, grabe. Naligo na rin ako. Na-refresh na yung katawan natin. Sobrang lamig. Nakikita nyo ba dun? Yun, sa mga kabahayan dun, ang mga hagdan-hagdan pala yan nila. Taniman. Tapos may batik sa gitna. Napakalamig siguro ng tubig na dumadali na tubig dun, no? Ang sarap siguro doon maligo. So, ayun. Inaantay ko lang yung order ko. Nag-order tayo ng pork silog para meron ng laman yung tiyan natin para pagdating dun sa taas, hindi na tayo maubos dahil akyatan na naman to papunta dun sa Eagle of the Mountain. So, makikita na natin siya. From here, 20 kilometers siya. So, yun. Akitin natin siya. So, update ko na lang kayo mamaya pag nag-pack out na ako. So, breakfast muna tayo, guys. So, yun mga kajibote, bali, ito na yung na-order ko, dumating na yung serve nyo sa akin food, pakita ko sa inyo. So, yeah. Pork silog. Solid. Malupit dun, lemon yung kalamansi nila. Sobrang sarap niyan. Tapos, syempre, kailangan natin ng maliliit na sili. Pampagising yan eh, pampagising. Coffee. Ayan, ayan. Kasama yung view na to. So, yan. Kaya na muna tayo. Yun, so ride out na tayo mga kajimote. Nakalis na tayo sa may sentro ng Barlig. Bali, ito na, pababa to eh. Nakikita ko, baba din. Papunta na tayo dun sa Eagle of the Mountain. Baka paahon dun pagdating. So, yan. Let's go, let's go. Yun, so what's up mga kajimote? Nandito tayo ngayon sa may bridge. Bali, ito siguro yung kasi pagdating sa Barlig, pag galing kang Barlig, ahon ka mga 1 kilometers, lusong yon. Then ahon ka ulit mga 1 kilometer, lusong na yun, dire-diretso hanggang makarating ka dito sa bridge na to kung asan ako ngayon. Ayan, hanggang dito sa bridge na to. Ngayon, nakikita ko kasi, eto, paahon na to eh. Umpisa na ng ahon to, baka ito na. Ito na yung umpisa ng ahon papunta dun sa Eagle of the Mountain. Ngayon, napa-stop ako dito sa bridge no kasi napakaganda nung view dito, napaka-cinematic kasi makikita mo dito yung sa Agos, ayan, umaagos-agos yung mga river. Yan, yan, tubig na nagagaling sa bundok yan, no? Ang linaw-linaw. Yan, kitang-kita nyo, sarap siguro maligo dyan, sobrang lamig, no? Yan, napatigil ako dito kasi nagandaan ako sa nakita kong view. Then picture-picture na din para kuan. Tapos meron ding siklista dito si Kuya, ayan. Mukhang inaantay niya ako umahon, baka sasabayan niya ako. At least meron tayong kasabay, di ba? Yun ang the best kaysa umahon tayo dyan na mag-isa. Pero, yun, hopefully makarating tayo ng maaga-aga sa Agila para dire-diretso na tayo. So, yan, update ko na kayo. Ahon na tayo, ayun, no? Kitang-kita nyo doon. Hindi buwit na pa gano'n. Ngayon yung daan. Karsada ko na doon sa Agila. So, update na lang. Ayun na yung bridge na pinanggalingan natin, oh. Mga kajimote, oh. Nasa baba. Dito na naman tayo sa taas. Yun, so yun na nga. Napa-stop tayo dito kasi meron tayo ipapakita. Bali, hindi kasi ako makakapag-video sa ganitong klaseng ruta kasi mahirap na. Dahil napakaliit lang nung space, tapos rough road pa, bangin na yung gilid. May ano kasi dito, landslide. Tapos ito yung unang off-road na dadaanan natin. So ayan siya. Yan, medyo mabahabaring off-road. Ayan, pag ganun. Tapos doon may falls doon. Then kailangan doble ingat kasi mahirap na at kailangan bilisan ng konti kasi baka mukhang landslide area to. Kaya ngayon, nag-video na tayo dito sa paumpisa pa lang kasi pagdating doon din na tayo makakapag-video. So let's go, banatan na natin yan. At yun, napatigil na naman ako dito dahil para ma-videoan itong pangalawang off-road. Ayan, nasa likuran ko din. Eto, nasa harap. Dahil kung makikita nyo, hanggang doon yan, no? So, may nagmumotor na lalaki. Ayan, pinauna ko na siya para makita ko itong may mga tubig dito kung gaano kalalim. Kasi dadaanan natin, pero tawinin na lang natin ito ng lakad siguro. Mahirap na, sumemplang, maputik pa naman. Baka
putik-putik tayo dito para tayong nag-trail. So eto, tadaanan ko tong gitna. Then doon medyo malinaw yung tubig doon. Doon na tayo maghuhugas ng sapatos. So tara na. Mahirap na. Huwag na natin tong ipilit. Baka matumba pa at putik-putik pa ang itsura natin. Let's go. So ito na nga. At lalakaran natin to. Medyo putik-putik na to. So, ayan. Tapos syempre dito dalaan yung bike para makapaghugas ng gulong. Walk trip. So yan. So ayan. Ito okay. Medyo maganda-ganda naman na yung ano rito. Pwede natin saklin ulit. Pero hugasan ko muna yung sapatos ko. Syempre dito. Kasa natin yung cleats. Kasi yung napasukan ng putik yun. Pwede na ulit. Pananatan na natin yan. Sheesh! Eto na, malapit na to. Paalala pa, oh. It's climb. It's below gear. Sheesh! Thank you! Pinalalaan mo pa ako. Oh, eto na. Ang paagila. Grabe. Ulit natin. Ah! Whew! Let's go! So yun, napastop over ako dito mga kajimote. Ayan. Now natin. Yan. Papuntang Aguila na to, siguro mga 2 kilometers, 3 kilometers. Makikita na natin Eagle of the Mountain. Grabe. Ang tarik na ito. Naglalaro lang yung grade niya sa 11 to 13. Hindi bumababa, nag-GGs. Pero saglit lang. Bumabalik agad ng 11. Nag-stop over ako dito kasi nalito ako. Kasi meron din ditong kalsadang ginagawa. Ayan, nakita nyo sa likuran ko. Ayan. Pero off-road siya. Kaya umistop ako para tingnan sa mapa. Mamaya maligaw tayo. Mamaya dumiretso ako dito. Wala palang daan dyan. Tapos dito rin dumiretso rin ako. Wala palang daan. Pero hopefully ito. Nakita ko sa mapa. Pa-curve. So yan. Saktong-sakto. Grabe. Tarik din talaga na itong Eagle of the Mountain. Halos. Hindi ko pa masukat pagka hindi ko pa masukat pag dating sa tuktok na lang siguro kung kasing taas ba siya ng highest point. Yung new highest point sa Tinok, Ibugao. So parang ganun eh. Pero hanggang 13 pa lang naman yung grade niya na nasusukat ko. Tingnan natin kung hanggang saan pa yung abutin ng grade nito hanggang sa tuktok. Doon natin ihatulan. So yan, let's go. Awin na natin to. Sayang yung init ng katawan para dire-diretso na. Ayan. Yun, so after ng matarik na ahon, may off-road na naman dito. Medyo mahaba-haba nga lang ata itong off-road ngayon. Oo, mahaba rin. Siguro may mga 500 meters na to. Off-road na to. Oops. Medyo palis ako. Hopefully malapit na tayo sa Aguila. Sheesh. Tinaasan natin yung camera. Hinawakan natin manubela. Mahirap na. Baka huwag tumislide tayo ron. Shhh. Ang ganda! Yun! So finally mga kajimote, nandito na tayo sa Eagle of the Mountain. Makikita nyo. Ito, papakita ko muna sa inyo sa likuran ha. Ayan o.
Ayun, makitang-kita yung dadaanan ko rito pababa, papuntang Natonin, papuntang Paracelis. Grabe, kung aahon ka rito ganyan, nakikita yung kalsada ron. Although, nababalutan siya ng ulap, pero kitang-kita ako dito ng personal sa malapitan yung mga daan. Ayan yan yung ubusan ng brake pads to, mga lodi. Tawag dito, yun, bababain natin yan kasi ang ahon natin sa kabila naman. Halos parehas lang sila, ahonin mo to o ahonin mo yung kabila, parehas lang sila ng taas ng elevation, parehas lang. Parehas ang descent 13,000 plus din. Ganyan din ang ang ascent. Ascent. Ganon din, 13,000 plus din. So, eto na nga. Nandito na tayo sa Kadaklan viewpoint. Ayan. At ang agila nasa likuran na natin. Yan talaga ang legit na agila. Nandito sa mountain, Eagle of the Mountain. So, yun. Magsi-selfie muna tayo bago tayo lumusong dahil medyo foggy na. Although maaraw dito sa taas, sa pinakatuktok ng bundok. Pero, maulap. Talagang mataas talaga. Kasi, yung pinanggalingan ko dun Dun ang pinaka-highest niya. Ito hindi. Itong Eagle of the Mountain, hindi siya. Dun pa ang highest. Dun sa may off-road. After no off-road, yun na yung pinaka-highest point dito, highest peak. Ito, parang ito viewpoint lang to. Magandang view kasi may kita mo sana yung karsada dyan. Kaso sayang, di natin makukuhanan. Gawa ng punong-puno ng ulap. So yun, picture na tayo. Para di na tayo magtagal. Let's go! Yun, so mga Kajimote, inakyat natin yung tuktok ng Eagle of the Mountain. So ito. Yan, nandito tayo sa likuran niya. At dito, may bundok at may kuweba. Ewan ko kung saan patungo. Pero, ayun, sayang. Hindi natin makita yung view dito ng kalsada pababa. Tapos dito, syempre, sa kabila, kabundukan naman. Diba? At syempre, ang ulo ng agila. Siguro parang Voltes 5 to. Pag nawa ka mo dito, Voltes 5, lipad ka na, Galing. Mataas din siya. So, napaka-solid. Wala lang dikita ng sticker. Sayang, hindi tayo makapagdikit ng sticker natin. Pero solid. Ayun na, nandito na narating natin yung tuktok niya. So, magsiselfie lang din ako dito sa likod. Para proof na nakikita natin yung likuran niya. Sheesh! So yun mga Kajimote, nandito tayo ngayon sa gitna ng bundok. Galing dun sa Eagle of the Mountain hanggang dito sa pinakababa. Yung kabilang bundok kasi may tulay na dun sa bandang unahan. Yan, may tulay. Ayun natin yung pagitan. Ayun, ahon na naman tong bundok na to. Itong nasa harapan ko. Ayan. Ahon na naman yan. Paahon na naman yan. Ngayon, grabe yung lusong dun. Sa simula Eagle of the Mountain hanggang dito sa tindahan na pinag-istapan ko. Grabe yung lusong. Kung hindi ka mag-iingat, pwede kang ma-overshoot kasi merong mga pa-side na walang harang. Kaya kung bara-bara yung lusong mo tapos talagang kamote ka magpaandar ng bisikleta o kaya motor or magpalusong, tawag doon, may tendency na ma-overshoot ka nga. Kaya yun, pagka lulusong kayo doon, galing doon sa Eagle of the Mountain, konting ingat pababa. Tapos pag-aahon din naman, ganun din. Dahil napaka-steep nung climb tsaka nung lusong. Sobrang tarik. Pag ganun talaga, as in nakaangat yung buti na lang meron tayong mabigat-bigat na bag. Almost 5 kilos din yung laman ng bag natin. Ayun, 4.5 to nadagdagan pa, may mga binili kasi akong souvenir, nilagay ko dyan. So ayun, kaya kahit papano nagkakaroon ng pressure sa likod na bumibigat, kaya kahit papano mabigat-bigat tayo. Ayun, so ayun, tatawid na tayo dito. Nag-rest lang ako dito kasi nangalay yung grips ko, kakapreno. So ayun, ahon na tayo ulit. Let's go. So, meron na naman off-road dito. After nung ahon na mataas, din may bayan. After nung bayan, palusong na. Medyo mababang lusong yun. Then eto, maabutan mo. Off-road na naman. Meron tayo off-road, medyo mababa ng konti ito. Hanggang dun yan. So, ayun, kinuha na lang natin para aware yung mga pupunta dito soon. Ayun, tapos nandun na yung karsada. Ayun, karsada ko nakikita nyo. So, tara na. So, yun mga Kajimote. Doon tayo nang galing, Nakikita nyo ba yung bundok sa gilid ko na maulap? Yan, nandyan yung Eagle of the Mountain. Mga Kajimote.
Ayan, no? Grabe yung pinanggalingan natin. Taruhin mo. Diyan tayo galing kanina. Ngayon, 6 kilometers na lang. Natunin na. So, let's go! So yun mga kadyamote, nalampasan na natin yung bayan ng Natonin. So road to Paracelis na tayo. Bali hindi rin pala masyadong kahabaan yung sa Natonin. Same lang din sa Barlig, pero yung Barlig kasi mataas, matarik yung pababa niya, tapos yung palabas dito palusong siya din. Banayad sa Natonin din, palusong na siya gaya na ito. Pababa na tayo. So ayan mga pa sharp curve. So yun guys, nandito na tayo sa Saliok, bayan ng Saliok. Dito tayo sa bridge nila ngayon. Bali itong nasa kaliwa ko, ayan, yan yung kabundukan ng Mountain Province. Nag-stop over muna ako dito sa bridge kasi grabe nangala yung grips ko. Tsaka yung dito sa lusong, dahil ang steep ng mga lusong. Grabe, buti hindi tayo mabusan ng brake pads. Pero matindi ubos ng brake pads tong ride na to, promise. Sobrang epic nito. 13,000 plus na ascent, tas 13,000 plus na descent. Grabe. Ubusan talaga ng brake pads. So, eto, paahon na naman to. Ayan. Paahon na yan, palabas na ng Paracelis yan. Tas pagdating natin kasi ng Paracelis, yung ruta kasi nadaanan ko na yun dati nung nagpunta ako kay Apo Wangud. Ang ruta nun Paracelis pabalabas, ahon lusong din yun na may patag na mainit. So hopefully makalabas tayo doon, tapos makarating tayo ng Aguinaldo para doon na tayo mag-stay. So yun, ahonin na natin to. Paano ba yan? Wala tayong magagawa kailangan natin ahonin yan. So yan mga kadyamote, wala kayong makita diba kasi naka-plastic yung cellphone para makapag-video tayo. So ayun, ang lakas ng ulan, grabe pa, na to, 8 kilometers na lang, Paracelis na. Dito ang lakas ng ulan, tapos doon sa harapan natin, ayan, kung di nyo man nakikita, yung sikat ng araw nandun. Diba? Grabe. Pero blessing tong ulan na to. So dito sumilang tayo kay malaking damo, then nagkapote tayo para yun, hindi tayo basang-basang sisiw. So let's go, babay na natin to. Kadyamote, nandito na tayo sa bayan ng Paracelis. Naalala ko to dati. Ito yung rotonda. Pag dinaride ko mo to, pabalik, papuntang Tabuk yan. Tapos, ayan, Tabuk. Tapos ito naman, papunta ng Rojas. Ayan, Pasantiago, mga ganon. Pero pagdating natin sa dulo dyan, kakanan tayo kasi ahon tayo ulit ng Aguilar, pabalik ng Ifugao. Tapos Mayayaw, tapos Banawe, then Kiangan na ulit, tapos Paayos Point. So yun, baba tayo ng bundok, tapos ahon ulit tayo. Ganun ka-epic yung gagawin nating ride ngayon. So ayun, umambo na dito. Maghahanap lang ako ng mga kainan din. Kakain muna ako kasi wala pa tayong lunch. Yun, so what's up mga kadyamote, bali nandito tayo ngayon sa Paracelis. Food trip muna tayo dahil kakababa lang natin ang kabundukan. Ang lakas ng ulan dito, grabe. Ayun, napakita ko sa inyo sobrang lakas ng ulan diba? Kitang-kita nyo ba? Malabo. Ayan, malinaw na. Lakas ng ulan. So ito ang ulam natin. Ayan, papaitan, tapos siyempre rice, tapos sili. Sama mo na ng malupit na sting baka naman. Ayan, diba? Parang food trip lang. Ayan, lakas ng ulan. Ayan, gamit. Ayan yung, nakasilip doon na Paracelis. Yan, Doctor's Hospital ata nakalagay. So, ayan. Kain muna tayo, mga kadyamote. Bali dito rin ako bumili ng tubig dati bago ako dumiretso palabas ng Rojas Nung galing ako ng Tabuk, kaya ako Wangud. Ayun, mahaba pa to. So, medyo takas ng ulan. So, sige, kain muna tayo.
So yun mga Kajimote, maahon na tayo dito sa burol-burol ng Paracelis. Alam nyo ba, pinakagusto ko rito sa Paracelis, yung mga burol nila dito na parang chocolate hills na taniman ng mga mais. Ayun yung pinakaswabing view dito. Ayan, bawat gilid ko may mga mais dyan. Ayan, sa gilid ko dito, kaliwat kanan yan, mga burol ng mais yan. Napaka solid. At meron pang nag-aabang na ganito. Hi guys, welcome to my vlog. Grabe dito sa may Paracelis. Umulan kasi ng malakas, tapos patuloy pa rin yung ambon. Dami nating nadaan ng mga maputik. Yung, alam niyo yung putik na madulas, yung kumakapit sa gulong. Parang eto, tignan niyo si Hayabusa. Tanan! Ayan, oh. Napakaangas. Parang may tanwol. Diba? Sobrang solid. May tanwol si Hayabusa. Nagkaroon ng tanwol yung gulong natin. So yun, tuloy-tuloy na tayo pababa, pero hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis pababa dahil madulas yung kalye. Tapos yun, maputik sobra. So yun, update na lang. Kawawa yung mga farmers dito. Nabasa yung mga binilad nilang mais. Umulan kasi. Grabe, paparawan na naman nila yan. So ito, lusong-lusong na to. Naalala ko to eh. Dito yung pinakamatarik. Tapos pababa na to. Tapos pa-flats. Tapos may ahon maliliit lang. So lusungin muna natin to. Let's go. So yun, nandito na tayo sa sinasabi ko na parang mga burol-burol. Ayan. Ayan, nakikita nyo nasa likuran ko. Ayan o, burol-burol ng mga maisan. Napaka-solid yan. Ang ganda dito. Ito yung di mo ma-explica kung gaano kaganda yung view, di ba? Makikita parang nasa Chocolate Hills eh, parang nasa Bohol. May Chocolate Hills dito na style. Ayan. Kitang-kita nyo naman. Tapos doon, banda ron, ayan. Makikita nyo yung sinasabi ko na ayan, flats na yan. Tapos may konting ahonin pa yan, pero flats na yan, dire-diretso papalabas na yan sa papuntang Rojas. Ayan. Tapos hindi ko lang sigurado mga Kajimote kung itong bundok na to, ayan, taas na yan, kung yan yung Aguinaldo, Ifugao, dire-diretso ng Mayayaw, tapos pabalik na ng Banawe. Hindi ko lang sigurado kung yan yun, pero feeling ko parang yan eh, kasi wala naman na ibang bundok. Yan lang kasi nandito, konektado lang to eh. So yun, babain na natin to para makalabas na tayo ng Mountain Province. Ito na yung bridge, tapos ito na naman another ahon, bundok. So ito na yung ahon na sinasabi kong bundok. After nung dun sa may mga palayan. So eto na, nadaanan na natin yung tulay na mahaba na dinaanan ko before. Dito na yung may mga ahon din dito. Dito yung maraming dragon fruit dito sa way na to. Yung pag ayan, walang mga puno na malunggay nila, balot na ng mga dragon fruit. Ayan, dito na yan. So let's go, banaban na natin to dahil time check alas 4 na. Ayan, nag-segment na naman si Garmin. May segment na naman siya pinakita ng ahon. So ayan, hindi naman masyadong matarik, kalmado lang, mababalan to kumpara dun sa mga inakit natin. Tara na. Naalala ko tong lugar na to. Dito ko nakikita yung yung kalabaw na ginagawa nilang parang kabayo. Tapos din yung tindahan na pinagmeriendahan ko. So yun, malapit na to sa Ifugao. 2 kilometers na lang. Tapos Ifugao na tayo ulit. So bayin na muna natin to. Yun, so mga Kajimote, nakalabas na tayo ng Mountain Province. So balik Ifugao na naman tayo. At eto na, ayan yung arko ng Welcome to Mountain Province dito sa may Road to Paracelis. Yan, Road to Tabuk. Yan, ito. Nandito yung arko ng Mountain Province. Ngayon, nandiyan sa likuran ko. So, labas na tayo. Nandito na tayo ulit sa Ifugao. Then, diretso tayong Santa Maria. Tingnan natin kung saan tayo abutan ng dilim.
Kung maliwanag pa, makalapas tayo Santa Maria, diretso na tayo Aguinaldo pala, sorry. So ayan, update na lang kayo mamaya. So yun, what's up mga Kajimote, nandito na tayo sa Alfonso Lista. Ayan, bali time check, okay, magsi-6 na. Ano to, kaya ko pa naman tumabain kasi ano paglampas ko dito ng bayan ng Alfonso Lista, ano na to, palusong na to, pababa. Pag galing pagbaba mo, pagkakaliwa ka pa Santiago yun. Tapos syempre pagkakanan ka papunta ng pabalik ng Banawe. So kakanan tayo. Ngayon hindi ko lang sure kasi dun sa pagbaba kung may mga matutulugan dun, kasi dito sure ako meron, kasi meron sa mapa may nag-iisang inn dito na pwede mong makita. Pero dun sa baba kasi hindi ko sigurado. Mamaya pagpunta ko dun, sabihin nila sa Santiago pa, di mapalayo pa tayo, o kaya sa may Aguinaldo pa. So check ko muna dito kung pag okay naman, baka dito na ako mag-stay, kasi hindi naman din ako mapapagod bukas dahil pababa rin naman yun bukas, palusong din naman siya. Kaso ang problema, mag-aaksaya lang tayo ng oras. Pero yun, tignan na lang natin. So ito, nasa likod ko yung statue na to, tandang-tanda ko to pag tinandaan ko yan, dahil pag nakita ko na yung statue na yan, malapit na yung palabas. Malapit na, nandito ka na rin sa bayan ng Alfonso Lista. So yun, tignan natin kung ano mangyayari. Yun, so guys, nandito tayo sa Guapitas Inn. Dito pa rin sa bayan ng Alfonso Lista. Dito na tayo naganap ng matutulugan natin. May nakita tayo, ito nga, yung Guapitas Inn nga. 700 yung bayad dito, pero mura na yun kasi naka-aircon siya. Ayan, naka-aircon din, ang laki. Kahit siguro matulog dito isang buong pamilya. Ayan ganyan siya kalaki. Yan. Tapos may TV, kaso di ko mabuksan wala na atang battery yung yung remote, pero di ko naman kailangan. Mas importante sa akin mga paglaba ngayon, tapos mahugasan natin si Hayabusa dahil hindi na siya road bike, na siya, trail bike na siya. Naging enduro bike na. Tignan yung tsura niya. So ayan, napakakapal ng mga putik-putik ko. Grabe. Yun, buti na lang nakita ko to mga Kajimote. Buti na lang nakita ko tong Guapitas Inn na to. Bali ako lang naka-check-in dito ngayon. 5 yung room nila Baka wala pang Ito yung malupit. Pwede ko siyang mugasan dito sa banyo. Ayan napakalaki ng CR. Kasha siya. Kasha si Hayabusa. So mahugasan natin siya. Bibili lang tayo sa baba ng sabon ng Joy o kaya ng sponge na doon. Sakto. Meron din silang butane dito. Pwede na natin ma-sprayan. Natanggal natin yung mga buhangin. Kahit hindi na natin mahugasan ng matindihan, kasi pagkakit natin bukas ng Ifugao, sigurado maulan na naman doon at may mga putik na naman tayong dadaanan. Kaya madudumihan lang siya. Basta mabawasan lang natin yung mga putik-putik at mga buhangin na nakakapit sa kanya para suwabe na ulit. So yun, bumili na rin ako dun sa bayan ng pagkain para wala na tayong labas-labas. Sa baba may tindahan naman, bibili na lang din ako ng tubig tsaka sabon. So ayan, nandito pa rin yung beng-beng natin. Alam nyo ba kung saan galing pa to? Nanggaling pa to ng Nueva Ecija. Binili ko pa to sa Nueva Ecija, sa may Alphamart doon. Hanggang ngayon hindi ko pa nakakain, naka-round trip na siya. Bala ko nga, padaling ko pa to ng Manila papasalubong ko sa mga anak ko. Charot. Yun. So tayo muna tayo. Then chibog na. Maliligo muna ako pala. Tapos bibili ng sabon para makapaglabat din tayo ng socks, kasi medyo maasim na yung socks natin. Sa jersey wala tayong problema, pero socks kasi dalawa lang dala natin, kaya kailangan malaban na natin. So sana matuyo. Itatapat natin dun sa may aircon. Gagawa natin ng diskarte para matuyo.